Ikaw ba ay nag-aalala at nalilito tungkol sa kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo? Pagod ka na ba sa buhay na walang layunin at direksyon sa buhay? Gusto mo bang magsimulang gawin ang hinihingi ng Diyos sa iyo? Gusto mo bang manatili sa sentro ng layunin ng Diyos para sa iyong buhay? Naklik mo lang ang tamang video. Hindi nagkamali ang Diyos noong nilikha ka niya. Siya ay may plano at layunin para sa iyong buhay. Nais ng Diyos na mamuhay ka ng may layunin at mabungang buhay, at magagawa mo lamang ito sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. Panoorin ang video na ito para maunawaan kung ano ang gusto ng Diyos na gawin mo sa earth. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang buton ng notification upang makatanggap ng higit pang mga inspiradong video at makakuha ng mga update sa tuwing mag-upload kami ng bagong video. Pagpalain ka ng Diyos. Ang bawat nilikha ng Diyos ay may layunin na dapat matupad sa lupa, kasama ka. Pinakamalaking hangarin ng Diyos na malaman mo kung ano ang gusto niyang gawin mo minsan at gawin mo ang mga ito. Ngunit ang tanong ay, paano? Panoorin ng mabuti ang video na ito habang sinusuri natin ang iba't ibang paraan upang maunawaan kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. 1. Isuko ang iyong mga hangarin sa Diyos. Ang iyong kabuuang pagsuko ay kailangan bago mo malaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. Dapat mong ibigay ang iyong mga hangarin, ambisyon, at lahat sa Diyos. Habang sinisikap mong maunawaan kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo, mahalagang tiyaking ganap kang bukas sa anumang naisin ng Diyos. Kung nakapagpasya ka na kung ano ang gagawin at lalapit na lamang sa Diyos para aprubahan niya ang iyong desisyon, hindi mo hinahanap ang kanyang kalooban. Huwag ipagkamali ang iyong mga iniisip at hinahangad para sa tinig ng Diyos. Sinasabi sa awit 37:4, magalak ka sa Panginoon, at ibibigay niya sa iyo ang nais ng iyong puso. Ang talatang ito ay hindi nangangahulugan na makukuha mo ang gusto mo sa bawat sitwasyon, ngunit kung ang iyong sukdulang hangarin ay ang mas malapit na kaugnayan sa Diyos, lagi mong makukuha ang pagnanais na iyon kapag taimtim mong hinahangad ang kanyang kalooban. Huwag ipagwalang bahala ang iyong mga damdamin at pagnanasa kapag hinahanap ang kalooban ng Diyos. Binibigyan ka ng Diyos ng mga emosyon at pagnanasa, kaya ang pakikinig sa kanila ay bahagi ng prosesong ito. Ngunit hindi mo dapat hayaang malabo nila ang iyong paningin at hadlangan kang marinig ang Diyos. Upang malaman kung ano ang nais ng Diyos mula sa iyo, maging bukas sa kanyang patnubay sa anumang direksyon. Kapag ang iyong pagnanais na sundin ang Diyos ay higit sa iyong pagnanais para sa isang partikular na kahihinatnan, handa kang makarinig mula sa Kanya. Malalaman mo ang tungkol sa mga inaasahan ng Diyos sa iyo kapag ang iyong pinakadakilang hangarin ay mapasaya Siya. Sa huli, hindi ihahayag sa iyo ng Diyos ang mga bagay kapag wala ka na sa Kanya. Hinding-hindi Siya makikipagkumpetensya sa iyong mga hangarin na makuha ang iyong atensyon. Kaya dapat mong matutunang isuko ang lahat sa Diyos. Ngayon, mapanalangin dalhin ang iyong mga hangarin at damdamin sa harap ng Diyos. Kung mas malupit ka sa harap ng Diyos, magiging mas makapangyarihan at produktibo ang bahaging ito. Hindi gusto ng Diyos ang pakikitungo sa kalahati ng ating mga puso. Gustong-gusto Niya ang mga nitty-gritty na aspeto nito. Dalhin ang iyong mga hilaw na hangarin at damdamin tungkol sa pagkakataon sa harap ng Diyos na humingi ng kanyang payo. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng oras, ngunit kung mas tapat ka, sisimulan ng Espiritu Santo ang bukas na pagkakataon ng isang bukas na puso upang simulan ang paglalagay ng mga saloobin sa iyong puso. Makinig sa mga salita, ideya, larawan, at damdamin ng banal na Espiritu tungkol sa pagkakataon. Kung gusto mong malaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo, dapat mong talikuran ang iyong mga hangarin at ibigay ang mga ito sa Diyos. Payagan Siya na pumalit at maging handa na marinig mula sa Kanya. Makakatulong ito sa iyo sa pag-alam kung paano isuko ang iyong mga hangarin sa Diyos. 2. Maging matapat tungkol sa iyong mga hinahangad. Huwag itago ang iyong mga pagnanasa sa Diyos. Nasa sitwasyon ka ba kung saan gusto mong malaman kung ano ang gusto ng Diyos na gawin mo sa pagpili ng karera? Alam kong gusto mong maging isang medical na doktor at gusto mong malaman kung ano rin ang gusto ng Diyos.
Hindi mo kailangang patayin ang pagnanasang iyon. Maging tapat tungkol dito at sabihin ito sa Diyos. Ipaalam sa Diyos ang iyong mga hangarin at isuko ang mga ito sa Kanyang kalooban. Dahil mayroon ka ng mga plano ng paglipat sa ibang bansa, sabihin sa Diyos ang tungkol sa mga plano at hangarin na iyon at maghintay na marinig mula sa Kanya. Hindi mo kailangang magpanggap kapag kasama mo ang Diyos. Dapat kang maging tapat at transparent hanggat maaari. Sabihin sa Kanya ang tungkol sa iyong mga pinakadakilang takot at hangarin. Ang pagiging tapat sa Diyos ay isang mahusay na hakbang tungo sa pag-alam kung ano ang gusto niyang gawin mo. 3. Kilalanin ang Diyos. Kilalanin ang Diyos araw-araw sa iyong buhay. Habang pinaalalahanan mo ang iyong sarili na ang Diyos ay isang prioridad kaysa sa anumang pagnanais at desisyon na gusto mong gawin, mas makakatulong ito sa iyo na isuko ang iyong mga hangarin sa Kanya ng lubusan. Dapat mong kilalanin muna ang Diyos sa bawat sitwasyon, lalo na sa iyong mga pagnanasa, at paunlarin ang ugali ng paniniwalang ang desisyon ng Diyos ay nangingibabaw sa lahat ng iba pang pagnanais na maaaring mayroon ka. 4. Ibigay ang iyong mga pagnanasa sa Diyos sa mga panalangin. Ang lahat ng iyong ipinagkatiwala sa Diyos sa mga panalangin ay hindi na makakapigil sa iyong pagtupad sa kalooban ng Diyos. Ang kabuang pagsuko ng iyong mga hangarin ay nangyayari kapag ipinagkatiwala mo ang lahat sa Diyos sa mga panalangin. Kung gusto mong malaman kung ano ang gusto ng Diyos na gawin mo, kailangan mong bitawan ang iyong mga pagnanasa na kumukulim sa iyong paningin. Makakamit mo ito ng pinakamahusay sa pamamagitan ng pagtatalaga nito sa Diyos sa mga panalangin. Anumang bagay na hindi mo maaaring isuko para sa Diyos ay hahadlang sa iyong pakikinig sa Kanya ng mabuti at gawin ang nais niyang gawin mo. Ipagkatiwala mo ang lahat ng iyong mga hangarin sa Diyos sa mga panalangin ngayon. Suriin natin ang isa pang paraan ng pag-alam kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. Patuloy na manood. 5. Magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Pinangunahan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sinasabi ng 2 Timoteo 3:16 na minuto, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran. Kung tinuturuan ka ng kasulatan tungkol sa isang isyu, hindi na kailangang mag-alinlangan at mag-isip kung ito ba ay kalooban ng Diyos para sa iyo. Siya ay labis na nagmamalasakit sa iyo kung kaya't binigyan ka na niya ng isang malinaw at tuwirang gabay sa buhay na ang Biblia. Gayon din, hindi kailanman sinasalungat ng Diyos ang Kanyang sarili. Hindi niya kailanman hihilingin sa iyo na gumawa ng isang bagay na salungat sa kasulatan. Hindi ka niya hihilingin na magkasala. Hindi niya kailanman hihilingin sa iyo na gawin ang isang bagay na hindi gagawin ni Jesucristo. Dapat mong isawsaw ang iyong sarili sa Biblia upang malaman kung aling mga aksyon ang nakakatugon sa mga pamantayan ng Diyos. Ang sabi ng salmista, ang iyong salita ay lampara sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Bilang anak ng Diyos, hindi ka dapat malito at ignorante kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. Binigyan ka ng Diyos ng gabay na tutulong sa iyo sa paglalakbay na ito. Ang salita ng Diyos ay isang lampara sa iyong mga paa. Ang Kanyang salita ay nagbibigay liwanag sa daan at nagbibigay ng kalinawan sa iyong paglalakbay. Hindi ka walang tulong. Hindi ka nag-iisa. Ginawa ng Diyos ang Kanyang salita bilang isang kompas at isang mapa na gagabay sa iyo at magbubukas ng iyong pangunawa sa pag-alam kung ano ang nais niyang gawin mo. Kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay, dapat mong sundin ang Kanyang salita sa paglalakbay na ito. Dapat ay sinadya mo ang iyong buhay pag-aaral. Pagnilayan ang salita ng Diyos araw-araw at hayaan itong maging isang pamumuhay. Ang pinakamahusay na paraan upang matuklasan ang kalooban ng Diyos para sa iyo ay sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kapag gumawa ka ng desisyon, dapat itong tumutugma sa sinabi ng Diyos sa Biblia. Habang pinag-aralan mo ang banal na kasulatan, mas mauunawaan mo ang tungkol sa katangian ng Diyos at malalaman mo kung ano ang gusto niya mula sa iyo. Kung paanong alam mo ang mga bagay na nakalulugod sa iyong malapit na pamilya at mga kaibigan, matututuhan mo kung ano ang nakalulugod sa Diyos habang mas nakikilala mo siya.
Labanan ang tukso na random na buksan ang Biblia sa pag-asang mahanap ang sagot sa alinmang talatang una mong basahin. Maaari kang makakita ng isang bagay na may kaugnayan o hindi, ngunit hindi ito katulad ng pag-unawa sa salita ng Diyos at paglalapat ng mga direktang utos nito at pinagbabatayan ng mga prinsipyo sa iyong desisyon. Kapag nakakita ka ng angkop na talata, basahin ang iba pang mga talata sa paligid nito, ang natitirang bahagi ng kabanata, o maging ang buong aklat ng Biblia para sa konteksto upang matiyak na naangkop ito sa iyong sitwasyon. Huwag lamang basahin ang Biblia, pagnilayan ito hanggang sa ito ay maging buhay sa iyo. Ang mga salita sa mga banal na kasulatan ay hindi lamang mga titik, sila ay buhay at liwanag. Ang salita ng Diyos ay ang perpektong gabay para malaman mo ang puso at mga hangarin ng Diyos para sa iyong buhay. Ngunit kailangan mong matutong magbulay-bulay sa salita ng Diyos araw-araw upang makakuha ng pang-araw-araw na patnubay. Makinig ng mabuti sa mga tip na ito, tutulungan ka nila sa patuloy na pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Una, lumikha ng isang oras at lugar para sa pagmumuni-muni. Ang sabi ng Biblia sa Joshua 1:18, huwag mong pabayaan ang aklat na ito ng kautusan na mawala sa iyong bibig. Pagnilayan mo ito araw at gabi upang maingat mong gawin ang lahat ng nakasulat dito. Kung magkagayoy ikaw ay sasagana. Ang tagubilin ng Diyos sa iyo ay pagnilayan ang kanyang salita araw-araw. Kapag nagninilay-nilay ka sa salita ng Diyos, malalaman mo kung ano ang gusto niyang gawin mo. Nahihirapan ka bang magbulay-bulay sa salita ng Diyos palagi? Pagkatapos ay kailangan mong magkaroon ng nakatakdang oras araw-araw upang pag-aralan ang salita ng Diyos at magkaroon ng isang takdang oras na walang makakasagabal, kung saan maaari kang gumugol ng oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Lumikha ng isang kapaligiran na tutulong sa iyo na manatiling nakatuon habang nagninilay-nilay sa salita ng Diyos. Ang pagbabasa ng iyong Biblia sa masikip at maingay na kapaligiran ay hindi makatutulong sa iyong manatiling nakapokus at marinig ang Diyos kapag nagbubulay-bulay sa kanyang salita. Pangalawa, laging may kasamang journal at writing materials sa tuwing nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Maaari mong marinig ang Diyos sa lugar ng pagmumuni-muni, at kapag siya ay nagsasalita sa iyo, kailangan mong isulat ang mga bagay na sinasabi niya sa iyo. Ipin down ang bawat personal na pakikipagtagpo sa Diyos para hindi mo makalimutan. Habang binubulay-bulay mo ang salita ng Diyos, isulat kung ano ang natatanggap mo mula sa kanyang salita at maging sensitibo. Laging isulat ang lahat ng natatanggap mo mula sa Diyos kapag pinag-aralan mo ang kanyang salita. Sa paggawa nito, maaari mong pagnilayan ang mga bagay na iyon ng paulit-ulit. Ang pakikinig sa Diyos at pag-alam kung ano ang gusto niyang gawin mo ay hindi imposible. Kailangan mo lang maging sinadya tungkol dito. Handa ang Diyos na makipag-usap sa iyo araw-araw at sabihin sa iyo kung ano ang gusto niyang gawin mo araw-araw, ngunit kailangan mong maging sobrang mulat at sensitibo upang marinig siya. Ang pagsusulat ng kung ano ang natanggap mo mula sa salita ng Diyos ay isang paraan para marinig mo siya. Gayon din, magtanong sa lugar ng pagmumuni-muni. Sabi ng Diyos, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Habang nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, tanungin din siya. Maaari kang matuto ng higit pa tungkol sa kung ano ang gusto ng Diyos mula sa iyo kapag mas marami kang nagtatanong sa Kanya. Kung hindi mo alam kung ano ang gusto ng Diyos na gawin mo tungkol sa iyong pananalapi, magtanong sa Kanya at panoorin kung paano Kanya gagabayan. Nang bisitahin ng anghel si Maria at sabihin sa kanya na isisilang niya ang tagapagligtas, tinanong niya, paano mangyayari ang mga bagay na ito? Tanungin ang Diyos tungkol sa bawat nakalilitong aspeto ng iyong buhay. Ito ay kung paano mo malalaman ang higit pa. Huwag tumahimik kapag nalilito ka. Pumunta sa Diyos at humingi sa Kanya ng kalinawan. Gustong-gusto ng Diyos ang mga talakayan at pakikipag-usap sa Kanyang mga anak. Masaya siya sa tuwing tatanungin mo siya. Bilang karagdagan, pagnilayan ang salita ng Diyos ng may bukas na puso. Hindi ka makakarinig ng anuman mula sa Diyos kapag ang iyong puso ay masyadong abala sa iba't ibang mga pag-isip. Hindi kailanman ipaglalaban ng Diyos ang iyong atensyon. Maging nakatuon at bigyan ito ng iyong buong atensyon.
Ang bawat minutong ginugol sa lugar ng pagmumuni-muni ay mahalaga, kaya huwag bigyan ng puwang para sa mga distractions. Maging bukas sa pakikinig at maging umaasa na marinig mula sa Diyos. Ito ay isang espesyal na oras sa pagitan mo at ng Diyos. Gamitin ito ng tama sa pamamagitan ng paghahanda ng iyong puso. Pukawin ang iyong pagnanais na marinig mula sa Diyos at makinig habang Siya ay nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang pinakadakilang kagalakan ng Diyos ay makita kang namumuhay ng isang buhay na tumutupad sa Kanyang kalooban araw-araw. Huwag pabayaan ang lugar ng pagninilay kung gusto mong marinig ng mabuti ang Diyos. Huwag kailanman palakihin ang lugar ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito ang pinakamagandang lugar para marinig ng malinaw ang Diyos at maunawaan kung ano ang gusto niyang gawin mo. Pahalagahan ang oras na ginugugol mo sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos at unahin ito. Tignan natin ang iba pang mga paraan upang malaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. Numero 6, gumugol ng oras sa pagdarasal. Tulad ng iyong mga magulang dito sa lupa, nais ng iyong makalangit na Ama na marinig mula sa iyo at makausap ka. Kapag nananalangin ka, pinakikinggan at sinasagot niya ang iyong mga panalangin sa pamamagitan ng pag-isip, espiritual na damdamin, banal na kasulatan, o pagkilos ng ibang tao. Kung gusto mong malaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo ng tumpak, kailangan mong gumugol ng maraming oras sa pagdarasal. Ang pagdarasal at pakikinig sa mga sagot ng Diyos ay makatutulong sa iyo na mas maunawaan ang iyong layunin sa buhay. Tutulungan ka ng Diyos na maunawaan kung bakit ka naririto at kung ano ang gusto niyang gawin mo kapag mas nananalangin ka kasama niya. Kapag pribado kang nagdarasal sa Diyos, magagawa mo ang mabibigat na desisyon sa iyong buhay. Laging nakikinig ang Diyos at madalas na nagbibigay ng mga tiyak na sagot at patnubay na hinahanap mo, kahit na pinili niyang huwag sumagot kaagad o sa paraang inaasahan mo. Ang panalangin ay isang paraan upang makahanap ng kapayapaan. Ang layunin ng panalangin ay hindi kinakailangang sabihin sa Diyos kung paano mo gustong gawin niya ang mga bagay. Sa halip, mas mabuting unawain siya at ang kanyang mga paraan, na iayon ang iyong sarili sa kanyang kalooban. Ang panalangin ay hindi nagbabago sa Diyos, binabago ka nito. Maaari mong itanong, paano ko malalaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin ko? Simple lang ang sagot, tanungin mo siya. Humarap sa Diyos sa panalangin at tanungin siya kung ano ang gusto niyang gawin mo. Sinasabi ng Santiago 1:5, kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat ng walang pagkukulang, at ito ay ibibigay sa Kanya. Ngunit kapag humingi siya, dapat siyang maniwala at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat, na hinihipan at itinataboy ng hangin. Ang karunungan ay alam kung ano ang dapat gawin at gawin ito. Kaya, kung gusto mong malaman kung ano ang gusto ng Diyos na gawin mo, tanungin mo siya, at malugod niyang sasabihin sa iyo. Sapagkat lagi siyang handang magbigay ng masaganang panustos ng karunungan sa lahat ng humihingi sa Kanya. Hindi siya magdaramdam dito. Pero kapag tinanong mo siya, asahan mong sasabihin niya. Tanungin ang Diyos kung ano ang gusto niyang gawin mo. Alisin ang bawat pagkagambala at lumikha ng oras para sa Diyos. Magtanong sa Kanya tungkol sa iyong buhay at layunin. Nais ng Diyos na hanapin mo ang Kanyang kalooban nang hindi naniniwala sa kasinungalingan na sinusubukan niyang itago sa iyo. Kung paniniwalaan mo iyan, mahihirapan kang makita ang Diyos bilang iyong mapagmahal na Ama. Ang hangarin niya ay malaman mo ang Kanyang kalooban, kaya kapag nagtanong ka, asahan mong sasagutin niya. Ang paggawa ng malalaking desisyon ay maaaring magdulot ng maraming pagkabalisa at pag-aalala, ngunit maaari kang bumaling sa Diyos sa lahat ng iyong mga takot at kawalan ng katiyakan. Sinasabi sa atin ng Biblia na huwag mabalisa sa anumang bagay, ngunit sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, iharap ang iyong mga kahilingan sa Diyos. Habang nagdarasal ka at nagtatanong sa Diyos kung ano ang gagawin, isulat ang kahulugan ng direksyon na nakukuha mo mula sa Kanya sa paglipas ng panahon.
Huwag mag-alala tungkol sa kung makukuha mo ito ng tama, sa halip, ihatid ang lakas na iyon sa panalangin at magtanong sa Diyos bago ka gumawa ng desisyon. Mayroon kang kalamangan sa lugar ng panalangin. Maaari kang humingi sa Diyos ng anumang bagay na bumabagabag sa iyo, at tiyak na sasagutin ka niya. Hindi mo dapat tingnan ang lugar ng panalangin, dapat mong matutunang unahin ang panalangin upang tumpak na marinig at malaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo araw-araw. Bago ka magpasya na bumili ng bahay, nanalangin ka ba tungkol dito? Hindi ka iiwan ng Diyos na nalilito at nalilito kapag talagang gusto mo ang gusto niyang gawin mo. Bago magbayad, manalangin muli at humingi sa Diyos ng patnubay at patnubay. Sinabi niya, tawagan mo ako, at sasagutin kita at sasabihin sa iyo ang mga dakila at hindi masaliksik na bagay na hindi mo nalalaman. Ito ay isa pang katiyakan ng Diyos. Nais niyang tumawag ka sa Kanya para maihayag niya ang mga bagay sa iyo. Ang mga lihim ng Panginoon ay nasa Kanyang mga kaibigan. Hindi mo matutuklasan kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo nang hindi gumugugol ng dekalidad na oras sa pagdarasal sa Kanya. Malalaman at mauunawaan mo lamang kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo sa bawat sitwasyon kapag nilinang mo ang ugali na magtanong sa Kanya at maaari kang magsimula ngayon. Ang panalangin ay hindi lamang isang one-way na komunikasyon. Kapag tapos ka ng magtanong, maging mahinahon para marinig ang Kanyang tugon. Maaari kang makinig sa Diyos sa lugar ng panalangin. Maaari siyang makipag-usap sa iyo at ihayag kung ano ang gusto niyang gawin mo habang nananalangin. Ang paggugol ng oras sa Diyos ay tutulong sa iyo na magkaroon ng matalik na kaugnayan sa Kanya, at sa sandaling magkaroon ka ng matibay na relasyon sa Diyos, magiging madali para sa iyo na malaman kung ano ang gusto niyang gawin mo araw-araw. Ang panalangin ay nagpapatibay ng iyong kaugnayan sa Diyos. Habang nalalaman mo ang tungkol sa iyong mga magulang sa lupa sa pamamagitan ng paggugol ng oras sa kanila, natural mong malalaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo sa pamamagitan ng paggugol ng oras sa Kanya sa lugar ng panalangin. Ang iyong pare-pareho at patuloy na buhay panalangin ay gagawing madali para sa iyo na lumakad na naayon sa kalooban ng Diyos para sa iyo araw-araw. Isama ang oras ng panalangin sa iyong pang-araw-araw na schedule. Magkaroon ng takdang oras ng panalangin at linangin ang ugali ng pananalangin ng paulit-ulit. Bago mo gawin ang desisyong iyon, manalangin ng higit pa. Tanungin ang Diyos tungkol sa lahat, kahit ang maliliit na bagay tulad ng pagpapasya kung aling damit at sapatos ang isusuot. Habang ginagawa mo ang mga ito, sinasadya mong itinatayo ang ugali na unahin ang Diyos sa bawat desisyon, na tutulong sa iyo na malaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. Kaya, simulan ngayon. Sa sandaling matapos mong panoorin ang video na ito, ipagdasal ang tungkol sa mga hangarin na iyon, dahil handang makinig ang Diyos sa iyo ng higit kaysa handa mong ipanalangin. Bilang 7, humingi ng makadiyos na payo. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng makadiyos na payo. Bilang anak ng Diyos, inaatasan kang huwag pabayaan ang pagtitipon ng mga mananampalataya. Sa pagtuklas kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo, kailangan mo ng makadiyos na payo. Namatay sana si Moises kung hindi niya pinakinggan ang payo ni Jethro, ang kanyang biyenan at pari. Ginamit ng Diyos si Jethro para ipakita sa kanya kung ano ang gagawin. Kailangan mo rin ng makadiyos na payo sa paligid mo. Kung minsan, gagamit ang Diyos ng mga lalaki para sabihin ang kanyang puso sa iyo, kaya dapat mong palibutan ang iyong sarili ng mga makadiyos na lalaki at babae. Humanap ng mature, dedikado, puspos ng espiritong mga Kristiyano at tanungin sila kung ano sa tingin nila ang dapat mong gawin. Maaaring magkasalungat ang payong natatanggap mo, ngunit dapat itong magbigay sa iyo ng isa pang pananaw. Makipag-usat sa iyong mga tagapayo, magulang, kaibigan, pastor, o pinuno ng simbahan. Sinasabi ng kasulatan, nabibigo ang mga plano dahil sa kawalan ng payo, ngunit sa maraming tagapayo, nagtagumpay sila. Hindi ka mabubuhay ng malungkot, dapat mong palibutan ang iyong sarili ng makadiyos na payo at manalangin na bigyan ka ng Diyos ng mga lalaki at babae na gagabay sa iyo sa daan ng Panginoon. Ang makadiyos na payo ay mahalaga.
Maging sensitibo at panatilihin ang mga makadiyos na lalaki at babae na dinadala ng Diyos sa iyong paraan. Hilingin sa mga taong pinagkakatiwalaan mo na ipagdasal ang iyong desisyon. Subaybayan sila upang makita kung nararamdaman nila ang pangunguna ng Diyos sa isang tiyak na paraan. Makakatulong din ito sa iyo na gawin ang ilan o lahat ng mga hakbang na ito kasama ng isang taong makakatulong sa iyong ayusin ang lahat ng iyong isinasaalang-alang habang nagpapasya ka. Ikaw ang may pananagutan sa huli para sa iyong mga desisyon, at hindi ka maaaring umasa ng eksklusibo sa kung ano ang sinasabi ng iba. Maaaring mayroon silang mga pagkiling na bumabalot sa kanilang paningin, kahit na sila ay matatag na Kristiyano. Sila ay nagmamalasakit sa iyo, kaya sila ay nagmamalasakit sa kung ano ang iyong pasya. Tulad ng pagsuko ng iyong mga hangarin, dapat mong alalahanin ang iyong sarili ng higit sa pagpapalugod sa Diyos, kaysa sa pagpapasaya sa mga tao o pagsunod sa kanilang mga payo. Ang paghingi ng makadiyos na payo ay matalino, ngunit huwag hayaan ang ibang tao na magdesisyon para sa iyo. Ang pakikinig sa Diyos tungkol sa mahahalagang desisyon ay kadalasang hindi lamang isang personal na desisyon. Karaniwang magsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng payo ng kanyang simbahan. Gawin ang iyong proseso at humingi ng payo ng isang makadiyos na tao na alam mong malapit sa Panginoon. Naniniwala ako na ang isang sandali ng pagsamba sa simbahan ay isang propetikong panahon. Nangako si Jesus na mapabilang sa atin kapag nagtipon ang 2 o 3 sa kanyang pangalan. Manalangin ng personal at maghintay na marinig mula sa Diyos. Huwag maging tamad at hilingin sa iba na ipagdasal ka habang hindi mo ipinagdarasal ang iyong sarili. Humingi ng payo sa mga tao at alamin kung nais ng Diyos na sundin mo ang anumang payo. Makikita mo na ang intersection ng kung ano ang gustong sabihin ng Diyos sa iyo ay madalas nasasalungat sa payo na gagawin ng mga makadiyos na tao. Kaya dapat mong palaging ipanalangin ang bawat payo at tanungin ang Diyos kung nais niyang sundin mo ang payo. Isailalim muna ang bawat payo sa Diyos, gaano man ito kaganda. Dapat mo bang pakasalan ang taong nililigawan mo? Dapat mo bang kunin ang alok na trabahong iyon sa ibang lungsod? Saang kolehiyo ka dapat pumasok? Dapat bang mag-ampon ng bata? Dapat mo bang bilhin ang lupang iyon? Sa isang punto sa iyong buhay, malamang na nahaharap ka sa isang makabuluhang desisyon at nag-isip kung paano malalaman kung aling opsyon ang pipiliin, at malamang na umaasa ka na ginagawa mo ang nais ng Diyos na gawin mo. Ang ilang aspeto ng kalooban ng Diyos ay napakalinaw na binabaybay sa Biblia. Malinaw ang mga tagubilin tungkol sa pagbibigay ng pasasalamat, pag-iwas sa sexual na imoralidad, diborsyo, pag-ibig, at paggawa ng mabuti. Ngunit hindi sinasaklaw ng Biblia ang iba pang mga bagay tulad ng pag-alam kung kailan bibili ng bahay o kung dapat kang bumalik sa paaralan. Alamin na gusto ng Diyos na gawin mo ang gusto niya sa bawat sitwasyon, at gumawa siya ng mga probisyon para malaman mo kung ano ang gusto niyang gawin mo. Kapag nahaharap sa isang malaking desisyon, maaari mong hilingin na isulat ng Diyos ang kanyang kalooban para sa iyo sa dingding o magsalita ng maririnig, ngunit bihira niyang pipiliin na gawing malinaw ang kanyang kalooban para sa iyong buhay. Sa halip, gusto niya na maging matyaga ka sa paghanap sa kanyang patnubay. Sinabi ni Jesus na hanapin mo muna ang kanyang kaharian at katuwiran, at lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay din sa iyo. Alam ng Diyos na ang paghahanap sa Kanya ay kasing halaga ng sagot na maaari niyang ibigay sa anumang tanong. Habang gumagawa ka ng mga hakbang ng pananampalataya at natututong kilalanin ang Kanyang pamumuno, lumalago ka sa espiritual at pinalalakas ang iyong relasyon sa Kanya. Ito ay hindi palaging isang simpleng proseso, ngunit sulit ito. Si Paul, ang unang Kristiyanong pinuno na sumulat ng karamihan sa Bagong Tipan, ay nanalangin para sa simbahan sa lungsod ng Kolosas sa Kolosas 1:9 dahil dito, mula ng araw na marinig namin ang tungkol sa iyo, hindi kami tumigil sa pananalangin para sa iyo at hinihiling sa Diyos na puspusin ka ng kaalaman ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng lahat ng espiritual na karunungan at pangunawa, lumalaki sa kaalaman sa Diyos. Ito ay isang napakahalagang panalangin na dapat mong palaging ipanalangin araw-araw. Kaya, huwag pumunta sa iyong paraan, hanapin kung ano ang gusto ng iyong lumikha.
Manalangin tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat ako sa iyo sa pagkakaroon ng mga plano para sa akin ng labis, higit sa kung ano ang naiisip ko, mga plano para sa kabutihan na magbibigay sa akin ng kinabukasan at pag-asa. Pinupuri kita at pinasasalamatan kita dahil dito, ang kalooban mo para sa akin. Diyos, alam kong gusto mo akong umunlad at pagpalain sa lahat ng paraan na posible, at nais kong ilagay ang aking tiwala sa iyo ng buo at talikuran ang aking kalooban para sa iyo. Sa ngayon, nagsisisi ako sa paghawak sa mga aspeto ng buhay ko na gusto kong makitang nagbago. Inaamin ko na naging matigas ang ulo ko sa paghawak sa aking mga iniisip at ideya o pag-isip kung paano ka dapat gumawa. Layunin ko sa aking puso at sa iyo na ibuhos ang bawat bahagi ng aking kalooban para sa iyong kalooban. Nangangako ako na maging ganap na bukas sa iyong pagtutuwid, sa oras man nakasama mo o sa pamamagitan ng mga taong makadiyos na inilagay mo sa aking buhay. Nangangako akong gumawa ng mga pagbabago sa aking puso at isipan na magbibigay daan sa tagumpay sa lugar na hinahanap ko. Magkakaroon ako ng pananampalataya at lalakad sa bawat pintuan na iyong bubuksan. Maghahasik ako ng oras o pera kung saan mo ako itinuro. Alisin ang maling pag-iisip kapag inihayag mo ito sa akin, at makinig sa iyo sa pamamagitan ng panalangin at ng iyong salita. Ipinapasa ko ang aking kalooban sa iyong kalooban sa pangalan ni Jesus, at nagpapasalamat ako sa iyo na ang iyong mga plano para sa akin ay lampas sa aking imahinasyon. Diyos ko, mas kilala mo ako kaysa sa aking sarili. Alam mo ang aking mga takot at ang aking mga hangarin. Alam mo kung gaano ko gusto ito. Alam mo kung gaano ako masasaktan kapag hindi ito nangyari. Alam kong mahal mo ako. Alam kong may plano ka para sa akin. Pakiusap, Panginoon, huwag mong hayaang ipikit ko ang aking mga mata sa iyong kalooban. Huwag hayaang mangyari ito kung wala ito sa loob ng iyong plano para sa akin. Mangyaring bigyan ako ng isang balakid na hindi ko malalampasan. Tulungan mo akong sundin ang iyong kalooban. Ama, bigyan mo ako ng kapayapaan tungkol sa anumang darating. Kung ito ay matupad, malalaman kong ito ang iyong kamay. Pinatutunayan ko na ang salita ng Diyos ay totoo, at pinipili kong mamuhay ngayon sa liwanag ng salita ng Diyos. Pinipili ko, Ama sa langit, na maniwala sa lahat ng iyong mga pangako sa akin kay Jesucristo. Nais kong mamuhay sa pagsunod sa iyo at sa pakikisama sa iyo. Sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-asa sa iyong banal na espiritu, tinanggal ko ang dating pagkatao at isinuot ko si Kristo. Hinihiling ko na lubusan mo akong linisin at pabanalin mula sa lahat ng kasalanan. Nagsuot ako ng bagong pagkatao kay Kristo at tumayo sa lahat ng mga pagpapala ng pagkabuhay na mag-uli, kung saan binigyan ako ng Panginoong Jesucristo ng ganap na kalayaan at kapangyarihan upang labanan ang lahat ng kasalanan at tukso sa aking buhay. Inalis ko ang dating pagkatao kasama ang pagiging makasarili nito, at isinusuot ko ang bagong pagkatao kasama ang pag-ibig, pagkaalipin, at pagiging di makasarili kay Kristo Jesus. Inalis ko ang dating pagkatao na may kasamang takot, kawalan ng kapanatagan, at kawalan ng pananampalataya, at isinusuot ko ang bagong pagkatao na may katapangan, katiwasayan, at pagtitiwala sa lahat ng mga pangako ng Diyos para sa akin kay Kristo Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-drop ang iyong mga taos-pusong komento, at ibahagi ito sa iba upang maging bahagi sila ng biyayang ito. Makikita kita sa susunod kong video. Pagpalain ka rin ng Diyos.